Hindi na mapigilan ang mga nakukuhang suporta ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy mula sa iba't ibang sektor at lugar sa bansa. Sa Isabela, nagpahayag ng kanyang solidong suporta at dasal para sa butihing pastor ang Vice Mayor ng Gamu. Sa katunayan, nais pa nitong gayahin ang pamamalakad ni Pastor Quiboloy sa KOJC sa mga nasasakupan nito sa Gamu. Narito ang report ni Paul Montibon. Hindi man personal na magkakilala sina Gamu, Isabela, Vice Mayor Mitzi Umigat at senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, pero hindi ito naging hadlang para ibigay ang solidong suporta sa pagtakbo ng butihing pastor sa Senado. Napakaganda raw kasi ng nagawa ni Pastor Apollo para sa bansa at sa mga nasasakupan nito sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Isa na lang siguro yung nakita ko yung ginawa niyang pagbabago doon sa Davao, yung sa KOJC. Hindi naman siguro siya pagkakatiwalaan ng mga tao kung una sa lahat kung wala siyang naipakitang hindi maganda. Nakita ko kung gaano kaganda yung mga naipakita niya. Sa katunayan, bagamat magkaiba sila ng paniniwala ni Pastor Quiboloy, nabago ito dahil na rin sa testimonya ng maraming tao kung papaano sila binago ng pangangaral at pamumuno ng butihing pastor. Higit sa lahat na kumbinsi rin si Kumigad sa pagkatao ng KOJC founder dahil sa pagiging kaibigan nito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang istrikto. Anya, hindi naman daw tatagal ang pagkakaibigan ng dalawa kung hindi mabuting tao si Pastor Quiboloy. Napanood ko dun si Banat Bay sa speech niya sa Hong Kong. Nung una, akala din niya kulto, nabubudol, pero nababago naman kasi yun yung una niyang pag-iisip. Pero nung napatunayan niya na hindi ganun si Pastor, kung gaano yung nabago yung sa lugar ninyo sa KOJC, nagbago rin yung kanyang pananaw at pagtingin kay Pastor. And eventually, nung nakakausap niya na si Pastor, ako kahit hindi ko siya nakikita pa, pero ramdam na ramdam ko yung pagbabagong ginawa niya sa KOJC at yung kanyang leadership. And isa pa, si PRRD. Hindi naman siguro siya pagkakatiwalaan ng sobrang-sobra ni PRRD kung nakikita niya na hindi mabuting tao si Pastor Quiboloy. Sa kabilang banda sa muling pagpasok sa politika ni Kumigad, isa rin sa mga bitbit niyang programa ang maayos na pamamahala o good governance. Kung mamarapatin anya ang zero corruption template ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ang gusto niyang gayahin sa kanilang bayan para maging maunlad din sila kagaya ng KOJC. Pinupush natin ang good governance, zero drugs, zero criminality kung kaya po. Pagtutulong-tulungan po ng LGU Gamu kasama na ang ating mga kapulisan, ang ating mga barangay officials, at mga private citizens na rin po para gawin po natin mas maunlad ang ating bayan. Naku, napakaganda na walang korupsyon. Baka kasing unlad na rin kami kagaya ng pinopromote ng KOJC. Napakaganda naman po. Kitang-kita natin ang progreso kaagad ng inyong bayan dahil sa tulong ng KOJC. And sana maging ganun din po ang aming bayan. Samantala, aminado si Kumigad na hindi madali ang pagpasok sa politika dahil sa isyu ng kapangyarihan at impluensya. Kaya naman patuloy ang paalala nito sa kanyang mga kababayan na huwag magpaalipin sa sulsul ng mga politiko sa pamagitan ng vote buying at vote selling. May mga reklamo kasi siyang natatanggap kaugnay sa umano'y isyu ng partisan politics kung saan ang mga kaalyado lamang ang nakatatanggap ng pabor habang ang mga hindi kakilala ay matagal makatanggap ng tulong. Pero kinukumpirma pa naman nito ang mga impormasyon para makaiwas sa anumang kumusyon o alitan. Real talk naman to Hindi natin maiiwasan talaga may magbibigay sa kung anumang form ng it's either ayuda or pang-merienda or kahit anumang form po. Sabagay, kung hindi naman kung bigay naman yan, tanggapin. Mahirap naman na hindi tanggapin kung kailangan mo din. Pero at the end of the day, sana wag yung sarili mong opinion o sarili mong kagustuhan kung sino ang gusto mong iboto. Naniniwala rin ang opisyal na ginagawa naman ng Gamu LGU ang kanilang trabaho. Binigyang diin din ni Kumigad na hindi nito gagamitin ang posisyon para bumili ng boto gamit ang mga ayuda o pondo ng gobyerno. At tulad ni Pastor Quiboloy, hangad din ni Kumigad na magkaroon ng maayos, matitinong leader ang bansa na hindi papasakop o magpapa-impluwensya sa dituwid na pamamahala, lalo na sa pera. Message ko kay Pastor,
kapit lang po, maraming naniniwala sa inyo at maraming nagdadasal na sana mapagtagumpayan nyo yung laban nito. Dito lang po kami nakasuporta sa inyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Pulmon Demon, SMNI News.